Okay, magandang araw po sa inyo mga brothers. Welcome po sa aking channel. Sa oras na to, meron tayong topic na gagawin ngayon tungkol po dito sa ating brake master ng ating motor o yung preno niya sa harapan. Kasi po kanina may nagpagawa sa atin na Aerox ay yung kanyang brake fluid ay nauubos. Yan po yung tanong niya bakit daw ba nauubos yung ating brake fluid sa ating brake master? At ang isa pa niyang tanong, advisable ba na lagi tayo maglalagay ng brake fluid sa ating brake master? Yan po yung sasagutin natin sa oras na to kasi napapasin ko rin nga po sa ating mga riders na mga kaibigan na may mga motor. Lagi sila naglalagay dito ng brake fluid kasi bumababa. Ayan, tamang-tama po yung ating topic ngayon para po sa kasagutan ng lahat para sa kapakinabangan ng mga may motor. Advisable ba na lagi tayo maglalagay ng brake fluid? At saka bakit po nauubos yung ating brake fluid dito sa ating brake master kahit na walang tagas yung ating mga motor. Okay, pero bago natin simulan yan, kung napasal ka lang sa aking channel, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe. Pakipindot po notification bell button, piliin nyo po yung all para updated po kayo pagka mag-upload po ako ng mga bagong video. Okay mga brothers, ito po yung ating brake master ng ating motor. Ito po ay MIUI 125. Ayan. Ang sasagutin natin ngayon, yung katanungan ng isa nating followers na nagpagawa kanina, yung Aerox sa 155. Ang problema kasi ng motor niya, nagtatanong siya sa atin, naubos daw yung fluid niya. Kasi nga raw, yung kanyang monitor ng brake fluid, kaya niya nasabing naubos, ay nawawala po dito sa kanyang monitor. Ngayon, naubos nga ba yung brake fluid ng ating motor? Kasi yun ang tanong niya wala naman daw tagas yung kanyang motor o yung kanyang brake fluid, wala naman daw tagas pero naubos. Pero nung ginawa natin, okay na, wala tayong dinagdag sa kanyang brake fluid. Ayan. Ngayon, ito po mga brothers ay para po sa kapakinabangan ng lahat sa mga nagtatanong sa atin. Ngayon, isa pa niyang tanong, advisable ba na lagi tayong maglalagay ng brake fluid dito pag nakikita natin nauubos o nababawasan? Yan. Ngayon, ganito po yun mga brothers. Ang ating brake master, mga brothers, ito po yung lagayan ng fluid. Dito po nakaimbak ang fluid natin. Ngayon, meron po sa monitor sa tagiliran o minsan sa harapan. Makikita ninyo na ang ating brake fluid sa ating motor ay bumababa dito o nababawasan dito sa ating lagayan. Pero hindi gumot nababawasan o bumababa, ay natatapo na yung ating brake fluid. Ayan. Yan po kasi mga brothers, indication lang yan na yung ating brake fluid ay bumababa sa ating caliper sa baba. Ito po yung ating caliper mga brothers. Brake master caliper. Ngayon, pag bumaba po yung ating brake fluid dito sa loob nito, itinutulok niya yung piston. Para po itong ating rotor disc ay pigilan sa kanyang pag-ikot. Siyempre, pagka pinigilan nyo po ito ng kanyang brake pad, ay nababawasan po yung ating brake pad. Pag nabawasan mo yung brake pad mga brothers, magbabago po yung kanyang piston. Siyempre, unti-unti siyang lalabas. Ngayon, para mapalabas po yung piston nitong ating brake caliper, magkakaroon po siya ng pondohan ng fluid sa baba na nanggagaling po sa taas. Ibig sabihin mga brothers, pagka nagpepreno kayo, itinutulak niya yung piston sa baba, tinatambakan niya ng brake fluid. Kaya po ito nababawasan unti-unti. Kasi po, pagka nababawasan ito unti-unti, yung ating brake pad ay nababawasan din. Ngayon, pag nababawasan po yung ating brake fluid, huwag po tayo magdadagdag. Kasi po, pagka nagdagdag tayo, ang mangyayari niyan mga brothers, hindi natin na monitor yung ating brake pad. Kasi ang mangyayari niyan mga brothers, pag tayo dagdag tayo ng dagdag, ang mangyayari, bandang huli, akala natin malakas pa yung preno natin, bandang huli, mag-iingay na, magsisira na ng rotor disc kasi nauubos yung brake pad natin, hindi natin na monitor. Nagagasgas na po itong ating rotor disc.
pati po yung ating piston ay nagkakaroon ng problema kasi nailalabas niya lahat ng piston. Kaya pag tayo nag-repair, ang mangyayari, diyan na po nagsisimulang masira yung ating rotor disc, yung ating brake caliper at saka yung ating brake master. Kaya ang gagawin natin ngayon mga brothers, pagka nakakita natin na yung ating monitor ng ating brake fluid ay nababawasan, pabayaan lang po natin yun mga brothers. Indication lang yon na yung ating brake pad ay napupudpud. Ngayon, pag napansin nyo po yung ating brake fluid ay bumaba na at nangalahati na, huwag po kayo magdagdag. Ang gawin nyo po mga brothers, magpalit po kayo ng brake pad. Ito. Sa loob nito, mayroon siyang brake pad, 2 piraso, para po mabalik sa standard at maalagaan yung inyong disc brake, rotor disc at saka yung kanyang brake caliper. Maalagaan para po yung piston hindi magsira. Kasi pag ang piston natin lagi pong nakanganga sa labas, nakakaroon po ng dumi yung ating outside ng ating piston dito sa ating brake caliper. Doon po nagsisimulang magkaproblema yung ating preno. Kaya dapat ang gagawin natin mga brothers, pagka nababawasan to, pabayaan lang po natin. Gaya ng sinabi ko, ipinakikita lang yan na yung ating brake pad ay napupudpud. Ngayon, pag nangalahati na, magpalit na po kayo ng brake pad. Yan po ang gawin ninyo mga brothers sa inyong motor. Ito po, advisable lang po ito sa mga may motor na disc brake sa harapan. Hindi po sa mga brake drum. Ito po, para lang po sa mga disc brake type ng motor. Ayan. Pabayaan nyo lang mga brothers pag bumaba yung brake fluid. Pag nag-lower na siya, ito may nakalagay na lower, hanggang dito, ibig sabihin, yung inyong brake pad, palitin na. Kasi, lahat ng fluid na nandito sa ating brake master, nailagay na po niya po dito sa kanyang brake caliper, nailabas na niya lahat ng piston, napudpud na po yung ating brake pad, at bandang muli, madadamay na itong ating rotor disc. Ayan. Pagka ganun na nangyari, nakita ninyo, nag-lower na yung inyong fluid, pero wala siyang tagas, walang katagas-tagas. Indication lang po yan na magpapalit na po tayo ng brake pad. Yan po ang sign. Ayan. Kasi minsan, yung mga driver natin, mga riders, hindi nila alam yung pag-check ng brake pad. Hindi nila masilip kung makapal pa o manipis na. Dito lang po ay titingin. Hindi nyo ginagalo to pagka nakita nyo bumaba na yung inyong fluid. Pumunta na po kayo sa mga gawaan, magpapalit na po kayo ng brake pad. Huwag nyo na pong hayaan na yung ating brake fluid ay masagad at mailabas lahat ng piston. Pag nangyari yon, sisirain po yung ating rotor disc at saka yung ating brake pad. Yan mga brothers, magiging bakal sa bakal na. Yan po yung advice natin sa ating mga may motor na mga disc brake sa harapan. Ayan. Sana po sa video ito mga brothers, may natutunan po kayo. Ayan. Sige po, hanggang dito lang at maraming po salamat. Mabuhay po kayong lahat mga brothers.